Unang Samuel Kapitulo 6, verses 7 and 8. versikulo 7 at 8. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngayoy kumuha kayo at maghanda ng isang bagong kariton at 2 bagong bakang kagatasan na hindi pa napatungan ng pamatok. At ikabit ninyo ang mga baka sa kariton, ngunit iuwi ninyo ang kanilang mga guya. Kunin ninyo ang kaban ng Panginoon, ilagay ninyo sa kariton at isilid ninyo sa isang kaban na nasa tabi niyon ang mga hiyas na ginto na inyong ibabalik sa kanya bilang handog para sa budhing nagkasala. Pagkatapos ay paalisin na ninyo at hayaang lumakad. And verse 9 to 12, with Brother Bill, let's read alternately. Verse 9, masdan ninyo kung umahon sa daang patungo sa kanyang sariling lupain sa Beth-Shemesh, kung gayon ay siya nga ang gumawa sa atin ng malaking pinsalang ito. Ngunit kung hindi, malalaman na natin na hindi ang kanyang kamay ang nanakit sa atin at ito ay pangyayaring nagkataon lamang. Kanilang inilagay ang kaba ng Panginoon sa kariton at ang kahon na may mga dagang ginto at mga anyo ng kanilang mga bukol. Here is the 2 cow which carried the Ark of the Covenant to the Beth-Shemesh. Narito yung 2 baka na binubuhat yung kaba ng tipan patungo sa Beth-Shemesh. Actually, that is the shadow of Jesus Christ and the Christian. Sa katunayan, ito'y anino ni Jesucristo at ng mga Kristiyano. So until the Beth-Shemesh, until the end, we have to carry our cross. Hanggang sa Beth-Shemesh, hanggang sa katapusan, kailangan nating bitbitin yung ating krus. Even though we sacrifice everything, even though we give up everything, we have to go this way. Kahit na isakripisyo natin ang lahat ng bagay na meron tayo, kailangan natin dumaan sa daang ito. So today we're gonna learn the lesson through the 2 cows carrying the Ark of the Covenant to the Beth-Shemesh. Kaya ngayon, pag-aaralan po natin yung aral patungkol sa 2 baka na binubuhat yung kaba ng tipan patungo sa Beth-Shemesh. In the 1 Samuel chapter 4, there is the fight between the Palestine and the Israel. Doon sa unang Samuel Kapitulo 4, nandoon yung paglalaban ng mga Pilisteo at ng mga Israel. Whenever the Israelite fought, they carried the Ark of the Lord first. Sa tuwing nakikipagdigmaan yung mga Israelita, dinadala nila muna yung kaba ng tipan. It's the symbol of the presence of God. Yun ay sumisimbolo patungkol sa presensya ng Diyos. So it means the God is fighting for us. Ibig sabihin, yung Diyos ay nakikipaglaban para sa kanila. So whenever they carry the Ark of the Lord, they always fought and win the battle. Sa tuwing dala-dala nila yung kaba ng tipan, lagi silang nakipaglaban at lagi silang nananalo. But in chapter 4, they lose the battle. Subalit dito sa Kapitulo 4, natalo sila. Why? Bakit? Even though they carried the Ark of the Lord, they was defeated. They were defeated. Kahit binuhat nila, dala-dala nila yung kaba ng tipan, sila pa rin ay natalo. Because they have a sin. Bakit? Dahil meron silang kasalanan. So even though they carry the Ark of the Lord, if they were not clean, God will not fight for them. Kahit buhat-buhat nila yung kaba ng tipan, kapag hindi sila malinis, hindi sila tutulungan ng Diyos. We have to make sure God uses us. We cannot use God. Kailangan natin siguraduhin na yung Diyos yung gagamit sa atin, hindi yung Diyos yung gagamitin natin. So if you want the God to work in your life, you have to cleanse your life. Kung nais mo na kumilos yung Diyos sa buhay mo, kailangan mong maging malinis. Some people prayed a lot. Oh, please help this, help that. But they are not, they don't prepare anything for God to work, to be able to work in His life. May mga tao na nanalangin, oh Panginoon, tulungan niyo ako sa mga bagay na ito. Pero wala naman silang inihahanda para sa kanilang buhay. They still commit a sin. Lagi pa rin silang gumagawa ng kasalanan. They still disobey God.
lagi pa rin silang hindi sumusuway sa Diyos. Then even though God has a power and ready to help, God will not work in us. Kahit na yung Diyos ay makapangyarihan at handang tumulong, hindi pa rin siya tutulong para sa atin. So Israel people, they just carried the ark of the Lord, but they were defeated. Yung mga Israelita rito, binuhat lang nila yung kaban ng tipan, gayon man sila pa rin ay natalo. Then Palestine took even the ark of the Lord. Kaya yung mga Pilisteo, kinuha yung kaban ng tipan. So they kept the ark in the place of the worshiping their Gentile gods. Kaya nilagay ng mga Pilisteo yung kaban ng tipan doon sa lugar kung saan sila nananalang sa kanilang In Diyos-Diyosan. their temple. Doon sa kanilang templo. Oh, that's the chapter 5. Yun po yung nasa Kapitulo 5. Then in that night, their God is called the Dagon. At nung gabing yon, yung pangalan pala ng kanilang Diyos-Diyosan ay si Dagon. Is the God of fish. Siya ay Diyos ng isda. So the head is the fish, Yung ulo ay hugis isda. like this. Ista. It looks like this. They worship this Dagon. Sila'y sumasamba dito kay Dagon. But next day, when they open the temple, this idol of Dagon fallen to the earth. Subalit kinabukasan yung pagtingin nila doon sa kanilang Diyos-Diyosan na si Dagon, nakasubsob na ito sa lupa. So they lift up, they stand up again. Kaya tinayo nila muli ito. But next day, his hands and the head was cut. Subalit nung sumunod na araw, yung kanyang kamay naman at yung ulo ay naputol na. That was their God, the God of Palestine. Yun ang kanilang Diyos, ang Diyos ng mga Pilisteo. But in the ark of the Lord is cut, head is cut, and hands is cut and falling down. Pero kasama yung kaban ng tipan, yung ulo at yung kamay ng Diyos-Diyosan na ito ay putol. So they really got scared and got surprised. Kaya nga sila'y lubhang natakot. Maybe they might think, maybe this ark of the Lord is the only one true God. Iniisip nila, marahil itong kaban ng tipan ay yung tunay na Diyos. Maybe our God, Dagon, is fake. Marahil yung Panginoon nating si Dagon ay peke. They were curious. Sila ay nagtataka. That's why they really want to check if who is true God. Kaya nga nais nila subukin, sino ba talaga ang tunay na Diyos? So in chapter 6, they asked what should we do? Kaya sa Kapitulo 6, nagtanungan sila, anong kailangan natin gawin? In verse 2, the Palestine called for the priest and the diviners. Sa versikulo 2, ipinatawag ng mga Pilisteo ang mga pari at ang mga manghuhula. And what should we do with the ark of the Lord? Anong aming gagawin sa kaban ng Panginoon? Then this priest said, we have to return the ark of the Lord to Israel. Kaya sinabi ng mga pari, kailangan ninyong ibalik muli yung kaban ng tipan doon sa Israel. So what is the verse 7? Yung paraan ay nandito sa versikulo 7, Make a new cart and take the 2 male cows which have never been yoked. kumuha kayo at maghanda ng isang bagong kariton at 2 bagong bakang gatasan na hindi pa napatungan. So they thought the impossible way in order to test whether it came from God or not. Gumawa sila ng imposibleng paraan para subukin kung ito ba talaga ay tunay na Diyos. Can you drive? Kaya niyo bang magmaneho? Can you drive a car? Kaya niyo bang magmaneho ng kotse? Have you driven? Nakapagmaneho na ba? Have you driven? No? Not actually. Have you driven? No? 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 If you never drive, and what if you drive first time without any training? Kung hindi ka pa talaga nakapagmaneho, paano kung magmamaneho ka nang walang training sa unang pagkakataon? Then easy or difficult? Madali ba o mahirap? Mahirap. Napakahirap. These cows, that's why they prepare the cow, which never bring the yoke. Kaya nga naghanda sila ng bakang gatasan na hindi pa napatungan ng pamatok. They thought this cow will give up.
Iniisip nila itong bakang ito ay titigil. And they have a carvers, Meron silang bit na kariton. and they shut up the carvers in the barn. At yung lalagyan, pinatunga pa nila dito sa loob ng bagong kariton. So the Palestinians thought because of their babies, these cow will return. Dahil sa kanilang mga anak na sanggol, itong mga bakang ito ay babalik. But even though they think it is impossible, these cows finally reached the Bethlehem. Kahit na iniisip nila na ito'y napaka-imposible, pero sa katapusan, itong dalawang bakang ito ay nakapunta doon sa Beth-Shemesh. These two cows overcame their instinct, Itong dalawang bakang ito ay nalampasan nila yung kanilang instinct. and through their sacrifice, they achieved the God's will. At sa kanilang pagsasakripisyo, nakamit nila yung kalooban ng Diyos. They witnesses these all the work came from God. Itong mga bagay na ito ay nagmula talaga sa Diyos. So actually, these two cows are shadow of Jesus Christ and the Christian. Sa katunayan, itong dalawang bakang ito ay anino ni Jesus at ng mga Kristiyano. Let's look at the verse 7 again. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngayon kumuha kayo at maghanda ng isang bagong kariton at dalawang bagong bakang gatasan na hindi pa napatungan ng pamatok at ikabit ninyo ang mga baka sa kariton, ngunit iuwi ninyo ang kanilang mga guya. First of all, they took the two milk cows. Una, naghanda sila ng dalawang bagong bakang gatasan. These two milk cows were chosen to achieve the God's will. Itong dalawang bagong bakang gatasan na ito ay napili para makamit yung kalooban ng Diyos. At that time, there were so many cows, right? Nung panahon na yun, napakaraming baka, di ba? Some cows flew the field, May mga baka na nag-aararo ng mga sapalayan. and some cows carried the baggage, May mga baka na nagbubuhat ng mga kagamitan. and some cows gave the milk. Yung iba naman ay nagbibigay ng gatas. But these two cows have the different purpose. Pero itong dalawang baka na ito ay may naiibang purpose. God called them to achieve His will. Tinawag ng Diyos ang bakang ito para maisagawa yung kanyang They kalooban. were chosen not for the worldly pleasure or worldly work, but for the glory of God. Pinili sila hindi para sa makamundong pagnanais, pero para sa kaluwalhatian ng Diyos. When we get salvation, we are also were called by God. Nung tayo nagkaroon ng kaligtasan, gayon din tayo tinawag ng Diyos. God called us to achieve the God's work. Tinawag tayo ng Diyos para maisagawa yung kalooban ng Diyos. We are called not for the worldly pleasure, but Tayo, for pleasing God. tayo'y tinawag hindi para magsagawa ng makamundong pagnanasa, kundi para luwalhatiin yung Diyos. Please bookmark here and let's look at the Romans chapter 1. Punta po tayo sa Roma, Kapitulo 1. Romans chapter 1, verse 1. Sa Roma, chapter 1, verse 1. Apostle Paul says, "My apostleship it came from God, Sinabi ni Apostol Pablo yung kanyang pagka-apostol ay nagmula sa Diyos because God called me." sapagkat tinawag siya ng Diyos. The verse 1, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Si Pablo na alipin ni Hesukristo, tinawag upang maging apostol, ibinuod para sa ebanghelyo ng Diyos. Yes, Apostle Paul was called by Jesus Christ. Si Apostol Pablo ay tinawag ni Hesukristo. And all the brothers and sisters also were called by God. At lahat ng mga kapatiran ay tinawag rin ng Diyos. The verse 6. Let's read it together. 3, 2, 1. Sa mga ito ay kasama kayo ng mga tinawag kay Hesukristo. Yes. You also are the called of Jesus Christ. Ikaw rin ay tinawag ni Hesukristo. This calling is very important. Ang pagkatawag na ito ay napaka-importante. We are not doing the any kind of work. It's not the work of man. Hindi natin ginagawa yung mga gawain ng tao. Our work is the work of God. Ang ating gawain ay gawain ng Diyos. Sometimes when I write some profile, I have to fill the blank
of the occupation. Minsan, kapag ako'y susulat o nagsasagot ng profile, binablangkuhan ko lamang yung sa trabaho. What's your job? Ano yung trabaho mo? So because of in order to fill that paper, I wrote to the missionary, but in my heart, missionary is not job. Para masagutan ko yung papel na iyon, sisulat ko lamang ay missionary. Pero sa aking puso, yung pagiging missionary ay hindi talaga trabaho. If the meaning of the job is doing something for the money, missionary is not my job. Kung ang kahulugan ng pagtatrabaho ay pagkuha ng pera, kung gayon yung missionary, pagiging misyonaryo ay hindi trabaho. Because I'm doing this work not for the money. Sapagkat ginagawa ko ang gawain na ito hindi para sa pera. I'm sure if I work another job, I cannot earn more money. Ako'y nakakatiyak talaga kapag ako'y magtatrabaho ng ibang trabaho, magkakaroon talaga ako ng maraming pera. So my wife was doctora. Ang aking asawa ay isang doktora. So if we want the money, we didn't come to Philippines. Kung nais talaga namin ng pera, hindi na sana kami pumunta rito sa She Pilipinas. didn't need to quit the job. Hindi na sana kailangan niyang mag-resign sa kanyang trabaho. But we really believe we are called by God. Pero talaga kami naniniwala na tinawag kami ng Diyos. We really believe God called us to preach the gospel in Philippines. Naniniwala talaga kami na kami tinawag para ipangaral yung ebanghelyo dito sa Pilipinas. That's why work of the Lord is not a job. Kaya nga yung gawain sa Diyos ay hindi trabaho. So the Apostle Paul and all the brethren were called by God. Si Apostol Pablo at lahat ng mga kapatiran ay tinawag ng Diyos. And let's look at the Romans chapter 11 verse 29. Sa Roma chapter 11 verse 29, Chapter 11 verse 29. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. sapagkat ang mga kaloob at ang pagtawag ng Diyos ay hindi mababago. The calling of God is irrevocable. Irrevocable. Ang pagtawag ng Diyos ay hindi mababago. Irrevocable means it cannot be changed. Hindi mababago, ibig sabihin hindi ito mapapalitan. When we buy something, there is the mark. Sometimes there is the word, no refund, no return. Minsan kapag bumibili tayo ng mga minsan may nakalagay no refund, no return. No return, no refund. No return, no refund. Oh, you know that meaning, right? Oh, it means once you buy, you cannot return. You cannot change. Ibig sabihin, pag binili mo, hindi mo na ito pwedeng ibalik pa. So, once God called us, and once we accept the calling, it cannot be changed. Nang tinawag tayo ng Diyos at tinanggap natin yung pagtawag na ito, hindi na ito mababago. Until we die, until we go to heaven, we have to live as a Christian. Hanggang sa tayo mamatay, hanggang sa tayo mapunta doon sa langit, kailangan nating magpatuloy. Let's look at the 1 Timothy. Sa unang Timoteo, 1 Timothy chapter 6, verse 12. 1 Timothy chapter 6 verse 12. Here is the reason why God called us. Narito yung rason bakit tayo tinawag ng Diyos. Verse 12, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Makipaglaban ka sa mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya, panghawakan mo ang buhay na walang hanggan na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. You are also called. For what? Ikaw ay tinawag para saan? In order to fight the good fight of Para makipaglaban ng mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya. the Satan wants to bring the people to the hell. Si Satanas nais niyang dalhin ang mga tao sa impyerno. But God wants to bring save the people and bring them to the heaven. Bakit? Pero yung Diyos nais iligtas yung mga tao at dalhin sila sa langit. So in order to fight this battle, God called us as a soldiers. Para tayo kaya tayo tinawag ng Diyos sa digmaan na ito tayo para makipaglaban sa spiritual na That's why pakikipaglaban. verse 12 says, fight for the good fight of the faith and lay hold on the eternal life. Kaya nga sinabi, makipaglaban ka sa mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya, panghawakan mo ang buhay na walang hanggan. There are so many people.
Napakaraming tao. So we are here. Pero tayo naririto. We are chosen and we are called by God Tayo'y pinili at tinawag ng Diyos in order to fight for the Lord, para makipaglaban para sa Diyos. in order to save the lost. Para magligtas ng mga ligaw na kaluluwa. Then let's go back to 1 Samuel chapter 6 verse 7. Balik po tayo sa 1 Samuel chapter 6 verse 7. Then these two male cow, the Pagkatapos, bear the yoke dito, and carry the new cart. Itong dito, bagong gatasan na ito babalik ay ipinasan yung pamatok at dinala yung bagong kariton. The verse 7 says, make a new cart. Tapos, Sabi rito, kumuha kayo ng bagong kariton. 7 years. Tapos yung sometimes, 1,000, Millennium Kingdom. When we wear the new shoes, our heel, So ito rin po nakasulat sa Is a Biblia, Millennium Kingdom. Minsan, kapag tayo nagsusuot ng bagong sapatos, yung ating paan ay napapaltusan. Final judgment. Napakasakit. because the shoes is new. Final Sapagkat judgment. yung sapatos ay bago. Tapos, So they made the new cart. sa eternal Gumawa sila ng judgment. bagong kariton. It means it's not smooth enough and it's very rough. Ibig sabihin, So, hindi yung Revelation makinis chapter at napakagaspang. And these Doon po two sa male cow Revelation, never carried the Yung yoke. storya po At ito. itong bakang ito, hindi pa talaga nagpapasan ng pamatok. So their skin is very soft. Kaya yung kanilang balat ay manipis o malambot pa. So probably when they carried the new yoke and the new cart, their shoulder and their skin was Hindi po yan nakikita. body was skin. Kaya marahil kapag kanilang Yung mga Revelation, buhatin parang itong bagong sekreto kariton siya, at yung sekreto. kaba ng tipan, Na ay hindi mababalatan yung mababay. kanilang balat. Hindi It was very mababay. painful. Kaya po Napakasakit. walang But interest. they didn't give up. Mahirap Pero hindi sila. sila sumuko. They carried because God called Kung them. may kung Tinawag nila naghahanap po ito sila, kasi tinawag sila ng Diyos. When we get salvation, we face on the pero new kung walang ministry. Nung pakialam, tayo nagkaroon ng kaligtasan, tayo humarap ngayon sa bagong ministeryo. When God called us, God gave us the mission. Nung tinawag tayo ng Diyos, binigyan tayo ng isang misyon. Go and preach the gospel. Ipangaral mo ang ebanghelyo. But until that time, we so verse never 18 experienced. po, Pero hanggang ngayon, hindi pa natin ito na-experience. Until we got salvation, we never experienced evangelism and the fellowship and our Christian life. aking binabalaan ang bawat tao. Hanggang ngayon na naligtas na tayo, hindi pa rin talaga natin nararanasan mag-evangelize ng mga tao ng ating mga pamilya. When I got salvation, I really want to invite my friends and the family. Nung ako'y naligtas, nais ko talagang iimbitahin yung aking mga kaibigan at ang aking mga pamilya. But that was very new to me. Pero ito'y napakabago pa para sa akin. I didn't know how to invite. Hindi ko pa alam kung paano mag-imbita. So I just say, this is my favorite video. Just watch. Kaya ito, sinasabi ko lamang, ito yung paborito kong video clip. Manood ka. And I left the DVD set in the house and ran away. At iniiwan ko lamang yung DVD set doon sa bahay at maalis na ako. And I was just scared and the nervous was shy. At ako'y natatakot talaga, kinakabahan o nahihiya. But amazingly, my auntie called me, this video is so amazing. Pero yung nakakamangha rito, yung tiyahin ko, tumawag sa akin, itong video na ito ay nakakamangha. And now I got salvation. Ngayon, meron na akong kaligtasan. So I got surprised. Kaya ako rin ay nagulat. And when I invite all my friends, they really persecuted me and made fun of me. Kaya nung aking iniimbitahan naman yung mga kaibigan ko, inuusig nila ako at pinagtatawanan. So the evangelism was very new to me. Yung evangelism ay talagang kakaiba o bago pa para sa akin. But I couldn't give up. We cannot give up. Pero ako hindi ako sumusuko. Tayo rin, hindi dapat tayo sumuko. When we come to the church and join the fellowship, everything was new. Nung tayo pumunta rito sa church at makidalo sa mga fellowship, lahat ay bago. When I attend the Seoul Central Church, all the brothers and sisters called each other, brother and sister. Oh, they are all family? Nung ako'y dumalo sa Seoul Central Church, yung mga kapatid ay nagtatawagan ng brothers at sisters, ano yun sila, mga magkakapamilya?
he's very old, but he called the brother. Matanda na yung isa pero siya bata pa tinatawag niyang brother. Then how many siblings do they have? Kung gayon, ilang magkakapatid kaya sila? So that even the naming was not familiar to me. Kaya yung pagtawag ay parang bago pa talaga para sa akin. But we couldn't give up this way because God called us. Pero hindi dapat tayo sumuko sa daang ito sapagkat tinawag tayo ng Diyos. The Bible says, when we are young, it's much better to carry this yoke. Sinabi sa Biblia, kapag tayo mga bata pa, mas maigi ang buhatin itong pamatok na ito. Let's look at the Lamentation. Sa panaghoy, Lamentation chapter 3, mga panaghoy, Kapitulo 3, verse 27. versikulo 27. Lamentation chapter 3, verse 27. Mga panaghoy, chapter 3, verse 27. Brother Bill, would you read? Mabuti nga sa tao na pasanin ang pamatok sa kanyang kabataan. Yes. It's better to bear the yoke when we are young. Mas mabuti na pasanin yung pamatok nung tayo mga kabataan pa. Some old nanay said, Pastor, I'm already old. Yung may batandang babae nagsabi, Pastor, matanda na ako. You don't need to worry. Huwag kang mag-alala. It means when we get salvation, it's better to carry our yoke as soon as possible. Ibig sabihin nung tayo magkaroon ng kaligtasan, mas mainam na buhatin na agad natin yung pamatok. Even though everything is new, we have to carry this yoke. Kahit lahat ay mukhang bago, kailangan natin bitbitin yung pamatok na ito. Because if we avoid this yoke, later God will put this yoke to us again. Sapagkat kapag iniwasan natin buhatin yung pamatok na ito, sa di kalaunan, yung Diyos ay magdaragdag pa na mas mabigat na pamatok. For example, I don't want to invite my father. Halimbawa, ayokong imbitahin yung aking ama. But even though you avoid 1 year, 2 years, later, you have to invite your father. Pero kahit na iwasan mo ito ngayon, 1 year or 2 years makalipas, kailangan mo talaga siyang imbitahin. That's why the Bible says, it's much better to bear the yoke as soon as possible. Kaya nga sinabi dito sa Biblia, mas mainam ng buhatin yung pamatok ng madalian. The verse 28, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Maupo siyang mag-isa sa katahimikan kapag kanyang iniatang sa kanya. We cannot complain. Hindi dapat tayo magreklamo. We just keep silent because God has laid it on us. Kailangan lang nating manahimik sapagkat iniatang ito ng Diyos sa atin. So God called Jeremiah when he was very young. Tinawag ng Diyos si Jeremias nung siya'y napakabata pa. He didn't know how to deliver the message of God. Hindi niya alam kung paano ibahagi yung mensahe ng Diyos. He would never experience the persecution and the trials. Hindi pa niya nararanasan yung mga kahirapan. But even though he cried like this 2 milk cow, he finished his race. Kahit na siya'y umiyak gaya ng 2 bakang ito, tinapos niya yung kanyang takbuhin. God called his disciples. Tinawag ng Diyos yung kanyang mga alagad. Apostle Peter was a fisherman. Si Apostol Pedro ay isang mangingisda. Maybe he never studied the Bible. Marahil hindi niya pinag-aralan yung Biblia. Never memorized. Hindi siya nag-memorize. So when he studied the Bible, maybe he was really difficult. Kaya nung pinag-aralan niya yung Biblia, marahil siya ay talagang nahihirapan. But in order to preach the word of God, he studied. Pero para may pangaral yung mensahe ng Diyos, nag-aral siya. In order to preach the gospel, he was trained. Para may pangaral yung ebanghelyo, siya ay nagsanay. All the disciples were trained because they were called by God. Lahat ng mga alagad ay nagsanay sapagkat tinawag sila ng Diyos. Let's go back to the 1 Samuel. Balik po tayo sa unang Samuel, 1 Samuel chapter 6. Kapitulo 6. So even though the 2 milk cow were skinned and never experienced, they carried the new cart. Kahit itong 2 bakang ito ay hindi pa talaga wala pang experience, binuhat nila yung bagong kariton. But instead of that problem, that pain, the more painful thing is
giving up their babies. Kahit na napakahirap ang bagay na ito, pero ang mas mahirap ay yung pagtalikod sa kanilang mga sanggol. They have the kairos. Meron silang katapangan. The verse 10, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Gayon ang ginawa ng mga lalaki at kumuha ng 2 bagong bakang gatasan at ikinabit sa kariton at ikinulong ang kanilang mga guya sa bahay. The Philistines shut up their carvers at home. Yung mga Pilisteo, ikinulong ang kanilang mga guya sa bahay. And these mother cows, have to go to Bethshemes. At itong mga inahing baka na ito ay kailangan pumunta doon sa Beth Shemesh. They already knew once they depart, they cannot see their babies anymore. Nalalaman nila na kapag sila'y umalis, hindi na nila kailanman makikita ang kanilang mga sanggol. And they already know they have to care their babies and they have to give the milk to the babies. At nalalaman nila na kailangan nilang alagaan at bigyang gatas yung kanilang mga sanggol. They think, I have to give my milk. Iniisip nila, kailangan kong ibigay yung gatas ko. I have to take care of my babies. Kailangan kong alagaan yung mga sanggol ko. And these calves also cry. At itong mga guyang ito ay umiiyak rin. Mom! Mom! It sounds like, Mom, where are you going? Saan ka pupunta? Don't leave me alone! Huwag mo akong iwan! Don't go to Bethlehem! Huwag kang pumunta sa Beth Shemesh! I miss you! Mamimiss kita! I need your milk! Kailangan ko ng gatas mo! I need your care! Kailangan ko ng pag-aruga mo! And these 2 milk cows Pero also so sad. gayon din, itong 2 bakang ito ay napakalungkot. That's why they cry. Kaya nga sila'y umiyak. But they didn't stop walking to the Bethlehem. Pero hindi sila tumigil sa paglalakad patungo sa Beth Shemesh. Even though they cry, they keep going and going. Kahit na umiiyak sila, nagpapatuloy sila doon. The verse 12. Let's read it together. 3, 2, 1. Ang mga baka ay tuloy-tuloy sa daang patungo sa Beth Shemesh. Sila'y nagpatuloy sa lansangan na umuungal habang humahayo. Sila'y hindi lumiko sa kanan o sa kaliwa at ang mga Panginoon ng mga Pilisteo ay sumunod sa kanila hanggang sa hangganan ng Beth Shemesh. Looking as they went. Sila'y magpapatuloy hanggang kahit sila'y umiiyak. So they cried and shouting, but they go straight. Sila'y umiiyak, umuungal, pero sila'y nagpapatuloy sa pagdiretso. They didn't return and they didn't turn away. Hindi sila bumalik o hindi sila lumiko. Because God called them and they have to go. Sapagkat tinawag sila ng Diyos at kailangan nilang pumalaon. Our Christian life. The Christian life is not following the man and following the family. Ang ating buhay Kristiyano ay hindi pagsunod sa tao o sa ating mga pamilya. Christian life is following God. Ang Christian life ay pagsunod sa Diyos. Christian life is the way to achieve the God's will. Ang buhay Kristiyano ay paraan para makamit yung kalooban ng Diyos. That's why sometimes we have to even give up our family. Kaya nga minsan kailangan nating isuko ang ating pamilya. Best way is we go together with our family. Ang napakagandang paraan ay sama-sama tayo kasama yung pamilya sa pagsunod sa Diyos. But if we have to decide, if they don't want to follow, we cannot stay there. Pero kapag tayo magdidesisyon at sila'y ayaw sumunod, hindi dapat tayo tumigil lamang sa kanila. Maybe in the morning, your babies or your family ask you to stay home. Marahil yung iyong anak at iyong pamilya ay sinasabi na manatili ka sa inyong bahay. Mom, let's go somewhere. Ma, pumunta na lamang tayo sa ibang lugar. Dad, please stay here. Pa, manatili ka na lang rito. Don't leave me alone. Huwag mong iwang mag-isa. But even though we are sad and cry, we cannot stop going to the Bethlehem. Pero kahit na tayo malungkot at umiiyak, hindi dapat tayo tumigil patungo doon sa Beth Shemesh. Let's look at the Matthew chapter 10. Punta tayo sa Mateo Kapitulo 10. Matthew chapter 10, verse 37. Matthew chapter 10 verse 37. Matthew chapter 10, verse 37
37, would you read? Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin, at ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. We love our family. Mahal natin ang ating pamilya. But if we love our family more than Jesus Christ, Jesus said we are not worthy of Jesus. Subalit kung iibigin natin ang higit sa Diyos yung ating pamilya, sinabi ni Jesus, tayo hindi karapat-dapat. Even though we love our family and our people, we cannot love them more than Jesus. Kahit na iniibig natin ang ating pamilya, yung ibang tao, hindi dapat natin sila ibigin ng higit kaysa kay Jesus. So verse 38, pasahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Yes. That's why we have to carry our cross. Kaya nga kailangan natin buhatin ang ating krus. Even though we have to leave our family, and even though we have to give up our lovely things, we have to stop the way to go to Bethlehem. Kahit na isuko o iwanan natin ang ating pamilya at mga mahalagang bagay na meron tayo, hindi dapat tayo tumigil patungo doon sa Bethlehem. So John the Baptist stayed in the wilderness. Si Juan na tagapagbautismo ay nanatili doon sa ilang. He already left his family. Iniwan niya na ang kanilang pamilya. The Apostle Peter, when Jesus called him, he immediately left his father. Si Apostol Pedro, nung tinawag siya ni Jesus, madalian niyang iniwan ang kanyang ama. It means he sacrificed and devoted his whole life for the glory of God. Ibig sabihin, siya ay nagsakripisyo talaga para sa kaluwalhatian ng Diyos. Apostle Paul didn't discuss his way with his family. Si Apostol Pedro, hindi siya nakipag-usap sa kanyang pamilya. He just followed the way of God. Sumunod lamang siya doon sa daan ng Diyos. So if we follow our family, sometimes we cannot follow Jesus. Kaya nga kung susunod tayo sa ating pamilya, minsan hindi tayo nakakasunod kay Jesus. In Jerusalem, there is the wall, Sa Jerusalem, meron doong isang malaking pader and there are 10 gates. at may 10 gate. Then between sheep gate and the horse gate, there is the valley. Doon sa gitna ng sheep gate at horse gate, meron Yeah. isang Valley. 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 Libis. May isang libis. Imis? Libis. Limis? Libis. So we are called as a sheep. Tinawag tayo bilang mga tupa. But finally, for the battle, we have to become horse. Pero sa pakipagdigmaan, kailangan natin maging mga kabayo. But for the sheep to become a horse, there must be the valley of the tears. Para yung mga tupa ay maging mga kabayo, meron doon tinatawag na libis ng pagluha. We have to cry a lot Kailangan nating umiyak ng marami in order to preach the gospel. para makapangaral ng ebanghelyo. But God promised He will wipe all our tears in the heaven. Pero pinangako ng Diyos, pupunasan niya ang ating mga luha doon sa langit. So these two milk-cows, they cried and cried, but they went straight to the Bethlehem. Itong dalawang bakang ito, sila ay lumuluha, pero sila ay nagpatuloy patungo doon sa Bethshemesh. Let's go back to 1 Samuel chapter 6, 1 Samuel chapter 6, verse 12 again. sa versikulo 12. The cows headed straight for the road to the Bethlehem Ang mga baka ay tuloy-tuloy sa daang patungo sa Bethshemesh. and went along the highway and lowering as they went and did not turn aside to the right hand or the left. Sila'y nagpatuloy sa lansangan na umuungal habang humahayo, sila'y hindi lumiko sa kanan o sa kaliwa. From Ekron to the Bethlehem is almost 20 kilometers. Mula sa Hebron hanggang sa Bethshemesh, halos 20 kilometro. Is it easy or difficult to walk straight, not looking at the other side? Ito ba'y madali o mahirap na hindi lumiliko sa kanan sa kaliwa? It's very difficult. Napakahirap. If somebody call me, why? Kapag may tatawag sa akin, bakit? If they are selling some very interesting things,
Oh, Kapag may binebenta dito napakaganda, mamamangha tayo. they are cows. Pero sila yung mga baka. If something else, there are so many things and so many grasses and so many things which attract their eyes, they can look around. Kapag may mga napakagandang tanawin, mga damuhan, sila'y maaring lumingon. But they didn't look at the right side or left side. Pero sila Pero- ay hindi lumingon o lumiko doon sa kanan man o sa kaliwa. Because even though they are cows, they already knew. If they look at that, their God's work, achieving the God's work will be delayed. Sapagkat nalalaman nila kahit sila yung mga baka, kapag sila lumingon, yung gawain ng Diyos ay madedelay. And if they are tempted, they cannot achieve the God's work. At kung sila yung matukso, hindi nila maisasagawa yung gawain ng Diyos. So they didn't look around the right side or left side. Kaya hindi sila lumingon sa kanan man o sa kaliwa. They just kept going. Nagpatuloy lamang sila. We also should be careful not Ay- to look around. Tayo rin kailangan mag-ingat sa paglingon sa ating paligid. There are so many things, worldly things, which attract us. Napakaraming makamundong bagay ang maaring tumukso sa atin. Tama po ba? Sometimes when I search it, the data, or the picture or video for Bible seminar, I can see the advertisement in the beside. Minsan pag tumitingin ako ng mga picture o mga video para sa Bible seminar, may nakikita akong mga advertisement. Then there are so many things which catch my eyes. At napakaraming bagay o nakikita ko na talagang naakit ang aking paningin. Because they already know what I search it. Sapagkat alam na nila kung ano yung sinesearch ko. Do you know the Google, collect all the data? Alam niyo yung Google talagang kinokolekta lahat ng mga detalye natin. So when I look at that advertisement, oh, this cable I need. Nung tumingin ako dito sa isang advertisement nyo sa cable na kailangan ko, I was looking for this type of the bag. tinitingnan ko yung ganitong klaseng bag. They already know what I need. Alam na nila kung ano yung kailangan ko. So when they show it, if I tempt it, I already forget Kaya pag pinakita what nila I ito was doing. at natukso ako, malilimutan ko na yung ano yung kailangan ko ba talagang gawin. The Satan prepared so many things to tempt us. Si Satanas naghanda ng napakaraming bagay para tuksohin tayo. Just take a rest and stay here. Magpahinga ka muna at manatili ka rito. Here are many things you can enjoy. Napakaraming bagay ang kailangan mo pang i-enjoy. They prepared so many the charming things. Naghanda siya ng napakaraming nakakatukso, nakakamanghang mga bagay. Don't look around. Huwag kang tumingin sa paligid. Our way is the only one Ang going ating, straight. ang ating daan ay nag-iisa lamang, yung dumiretso. The one man wants to be success. May isang lalaki na nais talagang magtagumpay. So he went to the king Kaya pagpunta siya doon sa hari, and he said, King, how can I success my life? at sinabi niya, Hari, paano ako magiging matagumpay sa aking buhay? Then the king said, it's very easy. I'll show you the secret. At sinabi ng hari, napakadali lamang, ipapakita ko yung sikretong paraan. Then he put the basket on the head, Naglagay siya ng basket sa kanyang ulo, and the king said, he poured the water up to the top, at sinabi ng almost top. at nilagyan ng hari yung tubig, yung basket. And he said, you go to the market and return. At sinabi ng hari, pumunta ka doon sa palengke at bumalik. And if you spill the water, I'll kill you. At kapag naihulog mo yung tubig, papatayin kita. Oh, Humayo ka. then how can it work?
Kung gayon, paano siya makakalakad? He cannot work like this. Hindi siya pwede maglakad ng ganito. He really careful and concentrate. Kailangan siyang maingat na maglakad. Because if he spill the water, he gonna be done. Sapagkat kung maitatapon niya yung tubig, siya yung mamamatay. So he went to market and returned. Kaya pumunta siya sa palengke at bumalik. Then king asked, what did you see? At sinabi ng hari, ano yung nakita mo? King, I didn't see anything. Hari, wala akong nakitang anuman. Yeah, that's the way to success. Yan yung paraan para sa pagtatagumpay. Don't look around. Huwag kang tumingin sa paligid. Don't look at the right side or left side. Huwag kang tumingin sa kanan sa kaliwa. If you have a goal, go straight. Kung may layunin ka, kunin mo ito. God called us to achieve His way. Tinawag tayo ng Diyos para maisagawa yung kanyang paraan. If we think about the many options, we cannot success in our Christian life. Kung nag-iisip tayo ng maraming paraan, hindi tayo magiging matagumpay sa ating buhay Kristiyano. Don't even think the option you can depart from the church. Huwag kayong mag-iisip na tayo aalis dito sa iglesia. Don't even think the option you will give up the evangelism. Huwag kayong mag-iisip na tumigil sa pag-evangelize. No matter what happens, we cannot stop the way to evangelize. Ano man ang mangyari, hindi dapat tayo tumigil sa paraan ng pag-evangelize. No matter what happens, we cannot depart from the church. Ano man ang mangyari, hindi dapat tayo umalis sa church. Don't think about other options. Huwag na kayong mag-isip ng anumang paraan. Our way is already decided. Ang ating daan ay nailagay na. So, not to be shaken, we need the firm goal. Para hindi tayo mayanig, meron dapat tayong iisang layunin. We need the standard. Meron dapat tayo isang standard, That is pamantayan. the word of God. At yun ang salita ng Diyos. Let's look at the Joshua. Tingnan po natin sa Josue. Joshua chapter 1. Sa Josue Kapitulo 1. Joshua chapter 1, the verse 7. Joshua chapter 1, verse 7. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti. Gawin mo ang ayon sa lahat ng kautosang iniutos sa iyo ni Moises na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay maging matagumpay saan ka man pumunta. God commanded Joshua, do not turn from it to the right hand or to the left. Inutusan ng Diyos si Josue na huwag lumingon sa kanan man o sa kaliwa. How can we not be shaken? Paano hindi tayo mayayanig? How can we go straight? Paano tayo makakapanatili sa diretsong daan? We have to, when we keep the word of God in our heart, when we have the standard, we can go straight. Kung mananatili o magkakaroon tayo ng pamantayan ng salita ng Diyos, tayo magiging maayos sa ating buhay Kristiyano. That's why verse 8, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag aalisin sa iyong bibig, kundi ito ay pagbubulay-bulayan araw at gabi upang kayo masunod ang ayon sa lahat ng nasulat dito, sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginhawain ang iyong lakad at magtatamo ka ng tagumpay. Word of God is our standard. Yung salita ng Diyos ang ating pamantayan. So, don't listen to other things. Only we have to listen the word of God. Huwag na kayong makinig sa anumang mga bagay pa. Tanging pakinggan lamang natin ang salita ng Diyos. Don't follow any other things and any other options. Huwag na kayong sumunod pa sa anumang mga paraan o anumang mga bagay pa. We cannot even follow our family. We have to follow only the word of God. Hindi nga natin kailangan sundin yung ating pamilya. Kailangan lang natin sumunod sa salita ng Diyos. When we keep the word of God in our heart, we can go straight in our Christian life. Kung pananatilihin natin ang salita ng Diyos sa ating puso, tayo makakapanatili sa diretsong daan. And these two milk cow, another lesson is two milk cow cooperate. At itong dalawang bakang ito, isa pang aral, sila ay nagtutulungan. They had the same mind and they work together. Meron silang isang isipan at sila ay nagtutulungan. That's why they can carry safely the ark of the Lord to the Bethlehem. Kaya nga maayos nilang nabuhat yung kabanatipan patungo sa Beth-Shemesh. When the two milk cow work, if the one cow is very slow
and the other cow is very fast, then they cannot go straight. Kapag yung dalawang baka hindi nagtutulungan, ang isa ay mabagal, ang isa ay mabilis, kung gayon, hindi sila makakalakad ng diretso. What's happening? Anong mangyayari? They rotate. Sila iikot. They rotate. Sila iikot. They cannot go straight. Hindi sila makakadiretso. In the church, some brothers and sisters, all the brothers and sisters step are different. Sa church, lahat ng mga kapatid ay may magkakaibang hakbang. Tama po ba? Some brothers and sisters already grew up and they go very fast. May mga brothers and sisters na lumalago talaga at mabilis yung kanilang paglago. And some other brothers and sisters, they are very newly saved members. That's why they are slowly growing up. May ibang mga kapatiran na bago pa lamang naligtas, kaya nga paunti-unti lamang ang kanilang paglago. Then all of us try to do our best to make a balance. Kaya nga lahat tayo ginagawa yung paraan para magkaroon ng balanse. Even though I can do everything, sometimes we have to wait until other members can join and help. Kahit na kaya kong gawin lahat ng bagay na ito, minsan kailangan ko pa rin maghintay para yung iba ay makatulong. And even though they are very slowly growing up, if other members are so fast, these members also should do their best to grow up more. Kahit na yung iba ay mabagal yung paglago at yung ibang kapatid ay napakabilis yung paglago, itong mga mababagal yung paglago, kailangan pa rin nilang gawin yung abot nilang makakaya para sila ay lumago. Let's look at the 2 Corinthians chapter 12. Tingnan po natin sa 2 Korinto, Kapitulo 12. 2 Corinthians chapter 12 verse 18. 2 Corinthians chapter 12 verse 18. 2 Corinthians chapter 12 verse 18. Brother Bill, would you read? Hinimok ko si Tito na humayo at sinugo kong kasama niya ang kapatid. Kayo ba'y dinaya ni Tito? Hindi ba kami kumilos sa iisang espiritu? Hindi ba gayon din ang aming naging mga hakbang? The last part, did we not walk in the same steps? Hindi ba gayon din ang aming naging mga hakbang? So if there are some members, weak members, we have to care and wait and go together. Kung may mga kapatid na mahihina pa talaga, kailangan nating maghintay upang tayo magkaroon ng pagtutulungan. That's the walking with the same steps. Yan yung paglakad ng may parehos na kahakbang. Have you played this game? They tied the two legs. Nakapaglaro ba na ba kayo na tiyatali yung parehas na binti? Paa? Have you? What do you call? 3 persons, 2 legs. Tat- Something like that. Three persons and 4 legs. 3 tao at 4 na paa. 3 persons and 1, 2, 3, 4 legs. So they work together. If they don't make a balance, all of them fell down. Kaya nga sila ay naglalakad, kung hindi sila magkakaroon ng pagkakaisa, sila ay matutumba. So if he's fast, he need to be little bit slow. Kung isa ay mabilis, kailangan niya bumagal na kaunti. If he is slow, he little do his best to do fast. Kung siya ay mabagal, kailangan niyang gawin yung makakaya niya para bumilis. Otherwise, all of them fall down. Dahil kung hindi, sila ay matutumba. From tomorrow, we have a Grand Bible Seminar. Mula bukas, meron tayong Grand Bible Seminar. Some brothers and sisters already have an experience. May mga brothers and sisters meron ng karanasan. And they have many invitees. At marami silang mga invitees. And they are already good chef. At may magagaling na magluluto. But some members, they are very new. Pero yung ibang mga members, bago pa lang talaga. They don't even experience the Korean mission team. Hindi pa nila nararanasan yung Korean Mission Team. It's okay. Okay lang yun. As long as you can join us, we can make a balance. Hanggang sa kayo ay nakakadalo, magkakaroon tayo ng balance. So in the church, even though our step is all different, we try to make a balance because we have to go all together.
Sa church, kahit may magkakaiba yung paghakbang natin, kailangan natin kumilos sa pagiging isa para tayo magkaroon ng pagkakaisa. Tama po ba? Oh. And these two milk cow, there is no guider. At itong dalawang bakang ito ay walang tagagabay. Nobody bring them to the Bethshemes. Walang sino man ang nagdala sa kanila patungo sa Bethshemes. It means they have a freedom to run away. Ibig sabihin, meron silang kalayaan na tumakbo. For 20 kilometer. If they want, they can return and where they can go to another place. Sa haba ng 20 kilometro, kung gusto nila, pwede silang bumalik o kaya pumunta sa ibang lugar. But they didn't use their freedom. Pero hindi nila ginamit yung kalayaan na yun. They are willing to go to Bethshemes even though nobody forced them. Sila talaga ay may pagnanais na pumunta sa Bethshemes kahit walang tagagabay. Even though Jesus didn't die on the cross, nobody can blame Jesus. Kahit na si Jesus ay hindi namatay doon sa krus, walang sino man pwedeng manisi sa kanya. But he was willing to carry his cross. Pero siya talaga ay may pagnanais na buhatin ang kanyang krus. After we get salvation, even though we commit a sin, anyway, we're gonna go to heaven. Pagkatapos nating maligtas, kahit na tayo gumawa ng kasalanan, gayon man tayo mapupunta pa rin sa But langit. we are willing to stop our sin. Pero tayo nagnanais na itigil ang ating paggawa ng If we kasalanan. don't do anything, nobody can blame us. Kahit na wala tayong gawin, walang sino man pwedeng manisi sa atin. But we are willing to sacrifice our money and time and our life Subalit meron tayong pagnanais na isakripisyo ang ating buhay, pera at ang ating mga oras. because we love Jesus Christ. Sapagkat iniibig natin si Yesu Cristo. Because we want to pay back his Dahil sacrifice. nais nating suklian ng kanyang pagsasakripisyo. Let's look at the Galatians chapter 5, Galatia chapter 5, verse 13. verse 13. Galatians chapter 5, verse 13. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay tinawag sa kalayaan, subalit huwag lamang ninyong gagamitin ang inyong kalayaan bilang isang kadalahin para sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay maging alipin kayo ng isa't isa. You, brethren, have been called to liberty. Kayong mga kapatid ay tinawag sa kalayaan. When we got salvation, we become free. Nung tayo naligtas, tayo naging malaya. Even though we don't attend the church, we don't offer the tithe or anything for Jesus, we already know we can go to heaven. Kahit na tayo hindi magpunta sa church o magbigay ng tithes o ano man ibigay natin kay Jesus, alam natin tayo magpupunta sa langit. But Bible says, only do not use liberty as the no opportunity, an opportunity for the flesh, but through the love, serve another. Pero sinabi sa Biblia, subalit huwag lamang ninyong gagamitin ang inyong kalayaan bilang isang kadahilanan para sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay maging alipin kayo ng isa't isa. So even though we are already forgiven and free to go to heaven, we are now, since we became free, we are willing to be servant of the Lord. Kahit na tayo naligtas na at malaya na makakapunta sa langit, kailangan pa rin natin maging alipin para sa Diyos. Let's look at the Exodus chapter 35. Sa Exodus chapter 35, Before Israel people make the tabernacle, they collect the ingredient. bago gumawa yung mga Israelita ng tabernakulo, tinitipon muna nila yung kanilang mga kagamitan. So Moses announced anyone who is willing to offer it. Kaya si Moises ay nagbayad kung sino man ang nagnanais na magbigay ng handog. Then verse 20 and 21, Sa would you verse- read? Pagkatapos, ang buong sambahayanan ng mga anak ni Israel ay umalis sa harap ni Moises at sila'y dumating, ang lahat ng taong napukaw ang kalooban at lahat ng pinakilos ng kanyang espiritu at nagdala ng handog sa Panginoon upang gamitin sa toldang tipanan at para sa lahat ng paglilingkod doon at para sa mga banal na kasuotan. And verse 22, let's read it together. 3, 2, 1. Kaya't sila'y naparoon, mga lalaki at mga babae, ang lahat na mayroong kusok at nagdala ng mga aspile, mga hikaw, mga singsing na pantatak,
mga pulseras at sari-saring alahas na ginto sa mga tuwid lahat ng nag-aalay ng handog na ginto sa Panginoon. There are so many Israel people, Napakaraming mga Israelita. but only the people who have the willing heart offer their things for the Lord. Pero tanging mga napukaw ang kalooban, yun lamang ang makapagbibigay ng handog. Who had the willing heart? Sinong may napukaw yung kalooban, yung puso? Those who didn't forget the grace of God have the willing heart. Yung mga taong hindi nakalimot ng pag-ibig ng Diyos. Yun yung may mga kalooban ng These people never forget. They were slavers and they were supposed to die. Itong mga taong ito, sila yung mga alipin at talagang dapat mamatay. But because of the God's grace, they became free and they are living in the wilderness. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, sila yung naging malaya at nakaalis patungo doon sa ilang. And they already know everything they have is given by God. At nalalaman nila na lahat ng meron sila ay binigay ng Diyos. That's why they are willing to offer when God needs something. Kaya nga sila ay may pagdanais na ibigay para sa Diyos kung ano may hinihingi sa kanila. Among the Christian, those who never forget the grace of God and love of God, they have the willing heart. Yung mga Kristiyano na hindi nakalimot sa biyaya ng Diyos, sila yung may pagdanais sa kanilang puso. These people sacrifice everything for the Lord. Itong mga taong ito ay talagang nagsasakripisyo para sa Diyos. Through these people, God achieve His will. Sa pamamagitan ng mga taong ito, yung Diyos ay naisasakutuparan ang kanyang kalooban. Nobody guided and nobody pushed these 2 milk-cow. Walang sino man ang gumabay o pumilit doon sa mga dalawang bakang ito. But they are willing to finish it their way. Pero nagnanais talaga silang tapusin yung kanilang paglakad. Let's look at the 2 Corinthians chapter 8. Sa ikalawang Korinto chapter 8, 2 Corinthians chapter 8, 2 Corinthians chapter 8, verse 2 and 3. versikulo 2 sa 3. There are the churches of the Macedonia prepared the offering for the gospel. Yung iglesia ng Macedonia ay naghanda ng mga handog para sa They are ebanghelyo. extremely poor, Sila talaga ay mga mahihirap. but they prepared a lot of the offering for the gospel Pero sila ay naghanda ng mga maraming handog para sa ebanghelyo. because they were willing to do something for Jesus. Sapagkat nagnanais talaga silang gumawa para kay Jesus. So verse 2 and 3, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung paanong sa matinding pagsubok ng kapighatian, ang kasaganaan ng kanilang kagalakan at ang kanilang labis na kahirapan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Ako ay makapagpapatunay na sila ay kusang loob na nagbigay ayon sa kanilang kakayahan at higit pa sa kanilang makakaya. Beyond their ability, they were freely willing. Higit pa sa kanilang makakaya. Sila talaga ay nagbibigay. So it means if they offer this much, they are really difficult. Ibig sabihin kahit kung sila ay magbibigay ng higit pa, ito'y napakahirap. But beyond their ability, they were freely willing. Higit pa sa kanilang makakaya, sila ay may kusang loob na nagbibigay. What do you think? Who offered the much offering Sa in the tingin, church? sa tingin ninyo, sino yung nagbibigay ng higit para sa church? Rich man? The rich people, rich man or poor? Mayayamang tao o yung mga mahihirap? What do you think? Sa tingin ninyo, sino? Among brothers and sisters, who offer much? Sa mga brothers and sisters, sino yung nagbibigay talaga ng higit pa? Poor? Rich? Yung mayaman o mahirap? Rich? Mayaman, mahirap. Whether they are rich or poor, it doesn't matter. Mayaman man o mahirap, hindi na yun mahalaga. Those who have the willing heart will offer. Yung mga taong may kusang loob, sila yung nagbibigay. Even though they are rich, if they have a willing heart, they offer a lot.
Kung kahit na sila yung mayaman, kung may kusang loob naman sila, nagbibigay talaga sila. Even though they are poor, if they have a willing heart, they offer love. Kung kahit na mahirap sila, kung may kusang loob, nagbibigay sila ng higit pa. So key is not whether they are rich or poor. Kaya susi, hindi dahil sila ay mayaman o mahirap. Key of sacrifice is whether they have a willing heart or not. Yung susi ng pagsasakripisyo ay kung meron ba silang kusang loob. Even though they are rich, if they don't have the willing heart, they don't even offer even one single peso. Kahit na sila ay mayaman, kung wala naman silang kusang loob, hindi sila magbibigay kahit piso. God wants to see these willing hearts. Nais ng Diyos na makita yung ganitong puso. I know the many churches check the tithe, who offer the tithe, and I even heard that the pastor discuss how much you will offer the tithe Alam ko with the sa members. ibang mga churches talagang chine-check nila magkano ba yung binigay na ito. Kahit yung pastor nagsasabi ito dapat ibigay mong tithes. I really heard that. Naririnig ko talaga yung bagay na yun. But our church don't force to offer the tithe. Pero ang ating church, hindi pinipwersa yung mga tao na magbigay ng tithes. The totally based on the willing heart, we offered our offering and tithe. Yun lamang ay nakaayon sa ating pagkukusang loob. Doon tayo nagbibigay ng ating mga Because tithes. offering is between God and me. Sapagkat yung paghahandog ay sa gitna lamang ng Diyos at ako. Nobody knows. Walang nakakaalam. That's why, if we have a willing heart, even though nobody knows, we want to do something for God. Kaya naman, kahit walang nakakaalam, kung tayo may kusang loob, tayo magbibigay. So let's go back to 1 Samuel. Balik po tayo sa unang Samuel. 1 Samuel chapter 6. Unang Samuel, Kapitulo 6. When these two milk cow reached the Bethshemesh, what will happen? Nung itong bakang gatasan na ito ay nakaabot doon sa Bethshemesh, anong mangyayari? The verse 14, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang kariton ay dumating sa bukid ni Josue na taga Bethshemesh at huminto roon. Isang malaking bato ang naroroon at kanilang biniyak ang kahoy ng kariton at inihandog sa Panginoon ang mga baka bilang handog na sinusunog. Israel people didn't praise these cows. Yung mga Israelita hindi pinuri itong mga bakang ito. They didn't say, you did a good job. Hindi Take nila- rest here. Hindi nila sinabi nakagawa ka ng magandang gawain, magpahinga ka muna rito. They didn't prepare the welcome banner and didn't prepare the flowers. Walang inihandang welcome banner o mga bulaklak para sa kanila. They killed them Pinatay nila sila and they burned them. at sinunog sila. They offer them to the Lord. Inihandog sila para sa Diyos. It means until the last breath, they sacrifice everything for the Lord. Ibig sabihin hanggang sa huling hininga nila, sila ay nagsakripisyo para sa Diyos. That was the life of Jesus Christ. Yun ang buhay ni Jesus. Nobody knew why Jesus died on the cross and sacrificed. Walang nakakaalam bakit namatay si Jesus dun sa krus at nagsakripisyo. Even though nobody knew that, Jesus sacrificed for our sins. Kahit walang nakakaalam, si Jesus ay nagsakripisyo para sa ating mga kasalanan. Even now, whether people know my sacrifice or not, I want to sacrifice everything for the Lord. Kahit na ngayon, kahit hindi alam ng mga tao yung aking pagsasakripisyo, gusto kong magsakripisyo ng lahat para sa Diyos. Until we burn ourselves, we have to offer our life for the Lord. Hanggang sa masunog ko ng aking sarili, kailangan kong ihandog ang aking sarili para sa Diyos. Then all people know God's word. Nang sa gayon, lahat ng mga tao malalaman yung gawain ng Diyos. So look at the last verse, verse 13. Tingnan po natin sa verse 13. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Noon, ng mga taga Bethshemesh ay nag-aani ng kanilang trigo sa libis. Nang sila'y tumingin at nakita ang kaban, sila ay nagalak na makita iyon. The people of Bethshemesh were reaping their wheat harvest. Yung ang mga taga Bethshemesh ay nag-aani ng kanilang trigo sa libis. So they were so joyful Kaya nga sila ay nagagalak because they can get the money. sapagkat makukuha nila yung kanilang pera. But when they look at the ark of the Lord, they are more joyful. Pero nung nakita nila yung kaban ng Diyos, sila ay mas higit na naging masaya. That's why they left everything and welcomed the ark of the Lord. Kaya nga iniwan nilang lahat at ini-welcome yung kaban ng tipan. Think about this. When they lose the ark of the Lord, they have
empty heart. Isipin ninyo ito, nung kanilang naiwala yung kaban ng tipan, yung kanilang puso ay nawala ng laman. They thought God is not with us anymore. Iniisip nila yung Diyos ay hindi na nila kasama pa. They are really worried God will not use me anymore. Sila'y talaga nag-aalala na yung Diyos ay hindi na sila gagamitin pa. But when they look at the ark of the Lord is coming, they are so joyful because they can stay with God again and they can be used by God again. Pero nung nakita nila yung kaban ng tipan ay paparating na muli, sila ay naging masaya sapagkat nalalaman nila makakasama na nila muli yung Diyos at sila ay magagamit muli ng Diyos. What is the most difficulties in our Christian life? Ano yung napakahirap na araw para sa ating buhay Kristiyano? Not the financial difficulties, Hindi yung patungkol sa pinansyal. not the family problem. Hindi yung mga problema sa ating pamilya. The biggest difficulty is when we are scared, we cannot be used by God anymore, and God is not with me anymore. Yung pinaka nakakatakot na araw ay yung nalaman natin na yung Diyos ay hindi natin kasama at yung Diyos ay hindi tayo gagamitin. But when you look at the ark of the Lord is coming, and God is using me, we are so joyful more than anything else. Pero nung ating nakita yung kaban ng tipan ay paparating na muli at tayo gagamitin muli ng Diyos, tayo higit na magagalak. Because of the sacrifice of these two male cow, Israel people are all joyful. Dahil sa pagsasakripisyo ng bakang gatasan na ito, yung mga Israelita ay labis yung kanilang kagalakan. Even Gentiles, Palestine also know, this is the work of God. Kahit yung mga hintil, yung mga Pilisteo, alam nila ito ay gawain talaga ng Diyos. Our God, Dagon, is a fake. Ang ating Diyos na si Dagon ay peke. This is the really true, only true God. Ito talaga yung tunay at nag-iisang Diyos. So in order to prove, in order to witness the gospel, in order to preach the gospel, we have to sacrifice. Para mapatunayan at maipangaral yung ebanghelyo, kailangan nating magsakripisyo. We have to sacrifice until the Bethsemes. Kailangan nating magsakripisyo hanggang doon sa Beth Shemesh. Don't stop in the middle of the way. Huwag tayong tumigil doon sa kalagitnaan ng daanan. We still have the road, we still have the way we have to go. Meron tayong daanan na kailangan nating tapusin. Tama po ba? 2023, we still have some months. 2023, meron pa tayong mga natitirang buwan. What is our goal in this year? Ano yung goal natin sa taong ito? 100, 200. 100, 200. So, in order to achieve the God's goal, we cannot stop our way. Para maisakatuparan natin yung layunin ng Diyos, hindi dapat tayo tumigil. Until we save our family members, we cannot stop our way. Hanggang sa mailigtas natin ang ating mga pamilya, hindi dapat tayo tumigil. So today we learn the lesson through the two milk cows. Sa araw na ito, nalaman natin yung aral patungkol sa bakang gatasan. God called them, Tinawag sila ng Diyos and God put the yoke in their shoulder, at ipinasan sa kanila yung kanilang pamatok and they obeyed and at sacrificed. sila'y sumunod at nagsakripisyo. That's why everyone knows God's word. Kaya nga lahat ay nalalaman ito'y gawain ng Diyos. Like this, we also have to sacrifice to achieve the gospel. Gaya po nito, kailangan rin natin magsakripisyo para maisakatuparan ang gawain ng Diyos. Would you play, I prepared the one video clip. Would you play the video?
Until we achieve the God's will, let's not give up and go straight. Hanggang sa magawa natin yung kalooban ng Diyos, huwag dapat tayo sumuko at magpatuloy lamang. Let's pray together. Tayo manalangin. Our Heavenly and Merciful Father God, thank you for calling us. Ama namin Diyos na mabagina na sa langit, maraming salamat po sa pagtawag sa amin. We don't want to look around. Ayaw po namin lumingon sa anuman. Please help us to go straight. Pakiusap, tulungan ninyo po kami makapanatili sa diretsong daanan. We don't want to stop our way. Ayaw po